morning, everyone. I am Erica Joy Barana, and I am going to report about innovative strategies for teaching and learning GMRC Lesson 2 in Module 6. The lesson for today is all about innovative strategies for teaching and learning GMRC. In this lesson, students will be able to discuss different approaches and strategies in teaching GMRC, give tips on how to process activities effectively, and demonstrate appreciation and value the effectiveness of these strategies. Following approaches and strategies are used in both values education and teaching good manners and right conduct, or GMRC. First, inculcation, moral development, classification, value analysis, action learning, and transpersonal approach. We have inculcation, to instill or internalize certain values in students. We have here methods and strategies. First, we have modeling, ang pagpakita sa maayong nga ehemplo agud sundon sang isa ka estudyante. Second, positive kag negative reinforcement, paghatag sang pasindugog ukon silot depende sa ginahimo sang isa ka estudyante. Third, mocking, pagbantay sang sala nila agud mahibaluan nila ang hindi maayo nga obra or ang isa ka gawi sang isa ka estudyante. Naging, pagsulit-sulit sang pagpanugyan agud magbalik sa husto ang estudyante. One naman sa major values development approaches and strategies amo ni ang moral development, to change the values of students so they more nearly reflect certain desired values. May alang man kita diri methods kag strategies. Kung nadara ang moral dilemma episode, ang paghimo sa mga istorya o konsitwasyon nga nagapakita sa moral nga dilema. Ang mga estudyante kag argumentatibo agud mabatyagan nila ang lain-lain nga pananaw. Ang ikaduha amo ni ang case study, pag-usisa sa tinuod nga istorya o kung mga sitwasyon agud masapwan nila ang mga moral nga leksyon kag magdiskusyon sang husto nga desisyon bati sa mga balor. Sa mas simple nga pagkasaysay, ang moral development amo ini siyang pamaagi nga ginagamit agud mahasa ang paghuna-huna kag malatyagon sa mga estudyante sa pagbantay sang ilang mga desisyon kag mag-align ang ilang mga ginatuhuan sa mas maayo nga balor nga makapadayon sa mas maayo nga pagpakiangot sa iban. Clarification, to help students become aware of any identify their own values and those of others. We have here methods and strategies. First, role-playing games. Pagpahimo sa mga dula-dulaan, diin nagabinala sila sa papel agud maintindihan ang lain-lain nga balor. Second, simulations. Paglaro sa mga sitwasyon nga daw tinuod agud makita kung paano nagabaton ang mga estudyante base sa ilang mga balor. Contrive or real value-laden situations. Pagpasa sa mga hinimo o kontinuod nga sitwasyon nga puno sang balor agud masapwan ang husto nga desisyon. In-depth self-analysis exercises. Paghimo sa malawig kag madalom nga pagtuon sang kaugalingon agud mahibaluan ang ginatuhan nga balor. Sensitivity activities, mga aktibidad nga nagapauswag sang pagbatsyag kag pag-intindi sa balatyagon sang iban. Out-of-class activities, mga aktibidad sa guwa sa eskwelahan nga naghatag sang tsansa sa pagtuon sang balor sa aktwal nga sitwasyon. Small group discussion, paghistoryahanay sa gagmay nga grupo agud mapalapad ang pag-intindi sa lain-lain nga pananaw. Clarifying response strategy or CRS, amo na siyang paghatag sang klaro nga sabat o kon himuon ang idea sang estudyante nga mas matinaw. Value grid, paggamit sang grid agud maorganisa kag ma-identify ang mga balor. Ranking, pagpahanay sang balor base sa kabug-at kag importansya. And lastly, group dynamics, paggamit sa mga aktibidad nga nagasentro sa interaksyon sa grupo agud mahibaluan ang balor sang iban. Ang clarification amo na siya ang strategy nga nagabulig sa mga estudyante nga mahibaluan ang ila kaugalingon nga mga balor kag mga respeto ang balor sang iban. Ini nagapadayon sang ila kaalam sa pagdesisyon kag pagbaton sang lain-lain nga pananaw. We have analysis, to help students use logical and scientific procedures to investigate social issues. We have here methods or strategies. First, structured rational discussion, or ang pagpatigayon sang organisado nga diskusyon nga nagapangayo sa paghatag sang rason kag ebidensya. Testing principles, pag-usisa kag pagsulay sa mga prinsipyo agud masiguro nga matuod kag balido ini. Analyzing analogous cases, pagtuon sa mga pareho nga kaso agud mahibaluan ang mga leksyon nga masapwan. Debate, pagpatigayon sang debate agud mas mahasa ang pagpresentar sang idea gamit ang rason kag ebidensya. Research, paghimo sa malawig nga pagtuon o investigasyon sa isa ka isyu. Individual or group study, pagtuon sa kaugalingon o sa grupo nga may tuyo nga matukiban ang isyu. Library and field work, pagtuon sa mga libro kag aktwal nga paglibot sa lugar nga may kaangtanan sa isyu. And lastly, rational class discussions or diskusyon sa klase nga nakabase sa rason kag ebidensya. So, analysis amo ni siya ang pangamaagi nga nagatudlo sa mga estudyante nga mangin maisog sa paggamit sang hustisya, ebidensya kag logika sa pagsulbar sa mga isyu sa katilingban. Nagapasangkat ini sang ila kaalam kag kritikal nga pagpananaw sa mga isyu. Learning, to provide students with opportunities to discover and act on their values.
Methods or strategies. Methods listed for analysis and clarification. Amo ni siya ang mga pamaagi nga nagabulig sa pag-analisa kag pagpasanag sa mga balor pareho sang diskusyon, research kag role-playing, as well as action projects within the school and community. Pagpatigayon sa mga proyekto nga may kaangtangan sa pagserbisyo sa eskwelahan o komunidad, pareho sa clean-up drives, outreach programs, kag iban pa. And skill practice in group organizing. Ang paghasa sang abilidad sa pag-organisa sang grupo para sa husto nga kooperasyon kag pagsulbar sang problema. And lastly, personal relations. Pagtuon kung paano magstorya kag magtrabaho upod sa iban sa maayo nga paagi. In short, ang action learning amo ini siya ang nagahatag sang opportunity sa mga estudyante nga mahibaluan ang ilang mga valor pinaagi sa aktual nga paghimo kag pagbulig sa iban. We have transpersonal approach to develop among students a higher level of consciousness and spiritual upliftment. Methods and strategies. First, we have rest and relaxation exercises. Mga activity nga nagapahimo sang kalinong kag kapahuwayan sa lawas sa kag hunahuna. Meditation, paghimo sang meditasyon para masentro ang kaugalingon kag maangkon ang spiritual nga katawhay. Brief fantasizing, pagdayaw sang hunahuna sa positibo kag mapalambo nga mga idea. Imagination and creativity, paggamit sa malapad nga panghunahuna kag pagpausbong sang creativity. And lastly, mind games, mga dulaan nga nagapadayon sang kaalam kag konsentrasyon. In short, ang transpersonal approach amo ini siya ang mga pamaagi nga nagatudlo sa mga estudyante nga maging balanse ang ilang nga spiritual kag emotional nga aspeto sa mga kalinong kag makalipay nga aktibidad. Ini nagabulig nga magluntad sang positive nga paminsaron kag spiritual nga pag-uswag. Let's proceed sa values clarification strategies. First, we have values voting, a rapid method to check the learner's stand on various issues and to affirm it to others. Ang values voting amo ni siya ang isa ka madali nga pamaagi sa paghibaluan kung diin nagapangaluyag ang isa ka estudyante sa nagakalain-lain nga issue kag sa pagpakita sini sa iban. Example, ang mga estudyante ginapapili kung nagasuporta sila o kung hindi sa isa ka issue kag ipahayag ang ila desisyon. And values ranking challenges the learner to thoughtfully consider decision alternatives and clarify priorities. Ginapahanog yan ang isa ka estudyante nga mangin mapisan sa pagdesisyon kag pag isa-isa sang ilang nga prioridad ukon halin sa pinaka-importante tubtob sa indi gid kaayo importante. Example, ginapapili ang estudyante kung ang mga balor nga ini ang mas importante para sa ila, pareho sang integridad, kabuhi kag respeto. Forced choices, a variation of values ranking compelling the learner to make decisions between two competing alternatives. Isa ka pamaagi nga variation sa values ranking nga nagapilit sa estudyante nga magdesisyon taliwala sa duha ka nagakontra nga alternatibo. Example, ginapapili ang estudyante kung mas importante bala ang edukasyon o kung pamilya sa isa ka sitwasyon. Short, ang values voting amo ni siya nagapakita kung diin sila nagastand o kung nagapangatong sa isa ka isyu. Ang values ranking naman amo ni siya ang nagapadayon sang ilahuna-huna sa pag-una sa mga balor base sa kabug-at kag importansya. Ang forced choices amo ni siya ang nagapilit sa ila nga magpili sang mas importante nga alternatibo nga nagapaligon sang ila abilidad sa pagdesisyon. Values continuum provides the learner with a greater range of choices on certain issues that are not purely black or white but with shades of gray. Ang values continuum amo ni siya nagahatag sang mas malapad nga opsyon para sa mga estudyante sa pagdesisyon sa mga isyu nga hindi lang tama o kon sala, kundi may mga shades of gray o kon lain-lain nga mga anggulo. Ang values continuum amo ni siya nagapakita sang nga ang mga desisyon may lain-lain nga grado kag hindi lang tama o kon sala. Example, ang mga estudyante nga napapili sa linya halin sa hindi gid tubtob sa oo gid. Depende sa ila pagtan-aw sa isa ka issue. Strongly agree, strongly disagree. Helps the learner examine the strength of their feelings about a given value or issues. Nagabulig sa isa ka estudyante nga usisaon kung gaano sila kabaskogs ang ila pagbate o kung opinyon sa isa ka issue. Ang strongly agree or strongly disagree amo na nagabulig nga magtimbang sa estudyante ang kabaskog sang ila pagtuo sa isa ka issue. Example, ginapapili sila kung strongly agree, neutral, disagree, o kung strongly disagree sa mga pahayag pareho sang ang kalinong mas importante sa kalayaan. O value whips possess questions and issues to the learner to consider normally items the learner takes for granted. Nagahatag sang mga pamangkot o kung issue nga dapat huna-hunaon sang estudyante, kadam-an nga may nga bagay nga ilag na pa numdom nga normal kag hindi ginahatagan sang dako nga importansya. Ang value whips nagapukaw sang ila huna-huna sa mga butang nga kadam-an ila lang ginatugyan o kung ginabaliwala.
Example, pamangkuton ang estudyante. Ano ang mas importante para sa imo? Ang pagsunod sa regulasyon o kon paghimakas para sa katarungan? Coded papers teaches learners to become critical in their reading. Ang coded papers amo siyang pamaagi nga nagatudlo sa mga estudyante mga mangin kritikal sa pagbasa. Ginapalig-on sini ang ila abilidad nga mangin mapanditanon kag mas maayo mag-analisa sang impormasyon nga ginabasa nila. Ang mga estudyante nga ginatudloan nga hindi lang magbasa sa ibabaw sang impormasyon kundi mangin maalam kag mangita sa mga detalye nga tago, ginakuble o kon kinahanglan sang mas maayo nga pag-intindi. Halimbawa, hatagan ang mga estudyante sang artikulo nga may lain-lain nga punto kag sila kinahanglan magtuon kung ano ang tinuod, may pagkiling o kung may kahuluganon nga ginatago. Ang coded paper, in the simple way, ini ang pamaagi nga nagatudlo sa estudyante nga mangin maalam kung kag mangin kritikal sa pagbasa agud hindi sila madaya kag masapwan nila ang mas buot silingon sang ginabasa nila. So, dala lang asta ang akong report and ang mga continuous reports ni si Miss Ruby Fuentes.